Alright, tuloy ang ligaya. Shout out po sa ating mga suki na taga-suporta sa ating YouTube channel. Shout out po kay Ma'am Veronica Peralta. Ma'am, shout out po sa inyo. Konti na lang eh. Pakunti-kunti na lang tayo nanood dito sa ating YouTube channel. Bueno, okay lang yan. Basta si Ma'am Veronica, nandyan ho siya lagi. At mayroon pang iba dyan eh. Na, iba pa. 4 lang yata yun ang huling nag-comment. Pero hindi ko na naman na nakuha yung pangalan. Pero si Ma'am Veronica, bilib na talaga ako nito. Hindi talaga ako iniwan sa iri nito. Ma'am, maraming salamat ha. At least kahit pa paano nakaramdam ako ng may avid fan ako. Shout out sa inyo po. Ingat ha. Sa ating mga nanonood po. Actually, wala na talaga masyadong nanonood. Napansin nyo ba? Na wala na masyadong nanonood. So, sabi ko nga, hindi naman ako titigil talaga dito eh. Na mag-upload. So, nagkataon lang siguro na busy o kaya hindi nag-pop up ang ating mga video o nakapag-subscribe pero hindi po na pindot siguro yung ang dami dahilan na. Wag na natin pag-usapan yan. Basta ito'y pag-usapan natin ngayon. Ito si Bongbong Marcos na di ba kagagaling lang ito sa Malaysia. Video muna. Pasok natin ang video. Pagbaba ng foreign direct investments. Ang pagbaba ng interes ng mga banyagang kumpanya na mamuhunan sa bansa ay nagpalala pa sa problema, lalo na nang ang mga karatig bansa tulad ng Vietnam, Thailand, at Malaysia ay nakakuha ng mga bagong kasunduan sa kalakalan mula sa Estados Unidos, kabilang na ang mga pagbawas sa taripa na hindi nakuha ng Pilipinas. Ang resulta, lalong lumalayo ang bansa sa kompetisyon sa rehiyon, habang unti-unting nagiging least preferred destination ang Pilipinas para sa mga investors. Samantala, viral ngayon sa social media ang isang helicopter na lumapad muli sa St. Luke Hospital, kagaya ng mga pagkakataon kung saan sinasabing isinugod sa hospital si BBM. Ayon nga sa komento ni Adrian Pascual na naman, the last time tayo nag-break dyan ang palusot ay training lang daw. Ano na naman ngayon, lol? Ayon naman sa post-Nig Truth Stream is this a HUA of the PAF that landed at St. Luke's earlier today? If yes, who did they escort? Must be someone in a high position for the Air Force to bring you to the hospital. So yung dito ko nag-react nitong vlogger na to kasi ito yung dati nagre-react. Iba yung pangalan niya dati ito na to YouTube channel natin kung saan ako kukuhanan ko ngayon ng reaction. Iba yung pangalan niya na Showbiz Chikaduro yan si dati. Ngayon nag-iba na yung pangalan niya. Kaya lang sa tanto kong busy ka itong nung weekend pa ang pagka-busy ko talaga sa trabaho. Ayos talaga busy. Ang dami ko talaga trabaho. So sabi ko buklat-buklat muna ako dito sa ating YouTube channel kung saan ba tayo dito nakapag pwede nang gawing reaction. So nakikita ko viral si Bongbong Marcos sa kanyang pagbalik sa Pilipinas na ang ibang karatig kapit bansa natin binigyan sila ng zero tariff sa Amerika. Pero ang Pilipinas hindi nakakuha, hindi naka-avail. Anong problema? At sinabayan pa itong bumagsak itong piso natin against dollar. Nako po. Sinasabi ko na nga yan eh. Hindi po pwede yun na ang piso natin ay parang na lang talagang wala ng value talaga. Imaginin ba natin 59 na ngayon? 59.13 ang palitan against dollar. So, ang ibig sabihin nito, ang piso natin, hikahos na talaga. So, ang pinaka-main reason ko dito kung bakit ako ay totoo ba si Bongbong Marcos na sa St. Luke's Medical Center and BGC? Kasi nga, to siya pero hindi, totoo ba? Yun lang totoo ba ito? Sa bagay, kung totoo man to o hindi, bukas ay ang preskon nito ni Claire Castro, hindi niya to aminin kung si Bongbong Marcos pa nasa sa St. Luke's Medical Center sa BGC kasi alam naman natin pinagtatakpan nila yan eh. Hindi naman po pwede anong dahilan
Na-stress ba siya sa kanyang biyahe sa sa Malaysia, na mayroon ako nakikita mga video doon na nagsalita. Di ko alam kung di ko na lang 'yun pero banggitin ko na lang din. Baka AI kasi 'yun, na itong Prime Minister ng Malaysia ay nagsabi na, di ba si Bongbong Marcos nung nagsalita doon, aggressive sobra yung kanyang pananalita doon sa na 'yon, sa summit na 'yon, na against sa China, na di ko alam na may tapang siya pero dinala doon ang kanyang pagsalita doon para kampihan ba siya sa mga ibang bansa. Ano bang pakiramdam ni Bongbong Marcos doon sa sa mga ibang bansa na nakapaligid pa sa ating diyan sa West Philippine Sea? Gusto niyang pagtulungan ang China. Parang 'yun ang nakikita ko. Tapos ito, pagbagsak nitong peso, napakadelikado ito kasi lahat ito magsipagtaasan. So, ibalik natin, ang pinag-usapan dito ay totoo ba na nasa hospital ito si Bongbong Marcos? Nagpa-check up lang ba? Na-stress lang ba to sa kanyang biyahe sa Malaysia, na gawa nitong walang investment o walang mga interesado sa ating bansa na mag-invest? Tapos andoon ka, tapos ang daming mga nag-viral na mayroong photo ops daw na hindi nakasama si Bongbong Marcos kasi nga daw na-extend yung kanyang bilateral sa ibang mga meeting. Yun ang sabi ni Claire Castro, kung napanood niyo yung ni Claire Castro. So, ewan ko kung talagang totoo yun. Alam naman natin kapag presidente ng ganyan, si dating Pangulong Duterte dati, hindi naman din siya mahilig sa mga ganyang photo ops. Karamihan yun, umaalis yun. Hindi siya, ayaw niya ng ganun. Pero si Bongbong Marcos, nagtaka ang mga ngayon. Kasi tuwing yan, kasama yan siya. Pero nung time na yon, nung sila, wala siya dun sa event na yon na photo ops daw. Kung mahalaga talaga yon, hinahanap siya. So, ito ngayon, ang istorya, totoo ba na na-hospital ito? Sigurado to bukas, ay i-deny na naman to. Kasi alam naman natin na i-deny. Di naman to mas sila magsalita na, ay ganito, okay ang presidente natin. Okay naman siya sa kanyang pangangatawan. Medyo hilo lang galing sa ibang bansa kasi grugi sa biyahe. Hindi kasi nakatulog ng maayos sa eroplano, kaya siguro gawa lang tayo ng istorya para sabihin na hindi siya hindi siya ikakahiya itong nasa hospital nga daw. Totoo kaya to? Kayo, yung nanood itong konti lang na sa ating YouTube channel, comment din kayo kung totoo kaya itong na-hospital to siya o na-stress ba to siya? Kung bakit ito nadala sa naka-helicopter, di ba? Nasa taas eh. May hilipad pala tong hospital sa ignorante ko talaga. May hilipad pala itong hospital ng BGC sa may St. Luke's Medical Center. Sabagay, malaking hospital yan eh. Yan ang sabi ko. Ito si Bongbong Marcos, PhilHealth, tinanggalan niya ng binawasan nila ng subsidy. Ngayon, napa-hospital. Saan siya nagpa-hospital? St. Luke's Medical Center. Napakamahal dyan. O naka-helicopter pa. Doon dumaan sa bubong, hindi dumaan sa mga entrance. O di lalong mahal yun. Ayan ang sinasabi ko. Ang ganda-ganda ng ang ganda ng buhay ninyo. Samantalang mga mahihirap, tricycle lang maghatid sa mga hospital. O kaya di padjak. Pero si Bongbong Marcos, kung totoong na hospital to, di helicopter, nasa hilipad sa St. Luke, sa pinakabubong. Ang lupit nito mga may pera, no? Hindi talaga sila pwede sabihin natin na hindi nila maka-avail sa mga hospital. Kasi tingnan mo naman, kapag hindi sila satisfied dyan sa magpa-hospital sa St. Luke's, saan sila pupunta? Ibang bansa, doon sila mapacheck up. Kasi magandang mga doktor doon. O, di ba? Pero mga mamahirap, ang tanong ko nga dito, totoo kaya ito na hospital? Abangan natin bukas.